So, ayan po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again po sa JLAT Vlog. So, ayan po, matagal po kaming hindi nakapag-vlog at puro po kaming dokumento po ngayon sa mga nabili po ng mga kliyente po natin mga property. So, for this episode po natin, dito po tayo sa isang barangay sa aming hometown sa bayan po ng kuya po at may papakita po kaming property po sa inyo dito. So, ito po ay andito po sa malapit po siya sa town proper po ng sa palengke ng kuya po. So itong property na to ay meron pong sukat na 1.5 hectare. So ito po yung kanyang farm to market road to. Farm to market road. Farm to market road po itong daan na ito at ito nga po yung barangay cemented road. At dito nga lang po mga ilang metro lang po ang layo po niya sa palengke po ng kuya po. Sa town proper po ng kuya po. So ito nga po ay rice field po siya at marami po mga kabayan sa mga katabi po ay mga residential na po siya. So rice field po ito, agricultural, at ito po ay nasa mga po siguro. So saan yung property dito? So dito mag-start sa part na to. Yan, dito po mag-start, diretso po yan. Ang shape ng property para siyang square. Tapos sa banda roon nakaunan sa irrigation. So itong property po ito ay nakaalong irrigated canal din po siya. At may mga puno siya. Yun lang. Mga kawayan. Tapos yung boundary sa mga kabayan. Yan, tapos yung kawayan na yung kasama yun. Okay. So ito po yung property na ibinebenta na 1.5 hectare. Tapos yung presyo po ng property 2.8 million. At sagot na po ng seller yung capital gain tax, documental stop at yung porsyento ng kanyang ahente. Sabihin ko po sa inyo, ito po ay extrajudicial po siya. Pero ayon po sa mga kasama ko po, settled naman daw po yung extrajudicial nila. Kaya ang mangyayari po dito ay extrajudicial settlement with sale na isasama na sa sale. Para minsan na po siyang ipapasok po sa BIR kung sakasakali po. At ito nga po ay andyan lang po yung poste ng kuryente sa part na yan. Dito nga po yung mga kuryente dito, may ibakan na dito So yan na po yung poste ng kuryente, mga ilang metro lang layo, siguro mga wala pang 50 meters, nasa mga 15 lang siguro, mga 20 meters ganun. Tapos source of water, deep well, wala pang nawasa dito? Wala pang nawasa. Okay, so source of water, deep well, tapos yung kanyang irrigation canal po. At may mountain view. Ayun po yung mountain view sa part na yan. Kitang-kita po dito, kaso nga lang natatakpan ng mga puno. Pero kung sakaling magpatayo kayo ng bahay po dyan, kitang-kita nyo po yung mountain view sa part na yan. At ano pa? Sa T-Plex siguro mga lang mga siguro yung T-Plex po siguro, T-Plex yung pinaka the best po na exit papunta po sa property na ito. Siguro nasa mga 10 minutes driving lang po siguro. Mga nasa 10 kilometers po siguro yung kanyang layo mula sa T-Plex. Tapos sa Maynila, mga 3 oras po ang biyahe. At ano pa? Sa Baguio, mga 1 oras po siguro mahigit. Yan. So dito po ngayon, ito po ay pag tiyatam nila ng palay, first cropping tsaka second cropping, actually kakatapos lang nila anihin po ito. Siguro mga 1 buwan na rin siguro nakalipas nung matapos nilang anihin po ito. At pwede lang po mag third cropping, kaso nga lang po baka mapitin po tayo sa tubig po sa irrigation. Pero pwede po naman po natin tamnan ng mga fruit bearing kung sakasakali. At pwede rin naman pong mga tamnan ng mga gulay kasi meron namang irrigation po. Pwede tayo maglagay ng deep well po dito. At ito nga po yung sinasabi kong mountain view. Ayan po. Estimate ko siguro layo ng bundok na nasa mga mga 300 meters siguro, baka mga kalating kilometro siguro, mga ganun po. Ayan. So andyan lang po yung kanyang farm to market road. Di ba may mga kabahayan pa dyan? May mga kabahayan pa dyan.
So hindi na farm to market road yan, ibig sabihin barangay road na rough road nga lang yan. Barangay road na rough road po siya, tapos yung barangay road na sementado siguro mga doon lang po siya, mga 15 meters lang yung layo po niya sa barangay cemented road. Ano pa to, yung kanyang titulo nakita mo na, correct? TCT Torrens. Si TCT Torrens na po yung kanyang titulo, tax updated hindi. Yun lang. So kung hindi siya tax updated, kailangan din bayaran ni seller yun. Pero yun nga, kailangan po nila bayaran yun kasi kailangan natin makakuha po ng tax declaration at tax clearance, tapos certificate of non-improvement. Sa tingin ko wala na pong improvement dito, wala po nakadeclare na sa residential dahil wala po tayo nakikitang bahay dito. Ang nakadeclare po dito siguro pwede pong agricultural na rice land na irrigated or agricultural rice land na unirrigated po. Pwede po sa dalawa yon, or pwede rin naman pong may nakadeclare na rice land at meron din nakadeclare na kugon. Yan. So yung mga kawayan na yan, kasama yan. Yung mga kawayan na yan. Okay. Ito tumatasan yung boundary niya dito. So may puno na yan. Yung? May bayabas na yan. Ano siya pag na. Okay. So ang maganda nga po dito sa highway po kasi malapit lang po siya sa highway. Yung Pangasinan Nueva Ecija Road siguro mga nasa kalahating kilometro lang din po siguro, baka wala pa. At sa town proper, sa palengke, pwede mo na diretsuhin yun, yung barangay 72, pwede mo diretsuhin yan. Pag naka-single ka nga lang. Tricycle, pwede naman tricycle doon sa may sa tulay. Yun nga, baka wala pang 1 kilometro eh. Yun po. Ulitin ko po, ito po ay 1.5 hectare na ang presyo 2.8. At kung gusto pa i-negotiate yung price, yung mismong mga seller na lang po kakausapin natin, yung mga nagbebenta po, para mapag-usapan yung price. Mas maganda po talaga seller and buyer po ang mag-uusap sa presyo po nito kung sakasakali po. So itong mga puno to, kasama itong mga to, kasama yan. Okay, so medyo may kasukaran sa part na to, pero may mga tao naman tayo na pwedeng maglinis sa property nito kung sakasakali. Sa pagbabakod naman po, yun nga po, pwede natin pag-usapan yung kontrata po ng bakod. Actually katapos nga lang po namin bakuran yung isang nabili ng kliyente namin at 1.3 hectare na bakuran natin yun eh. So 1.5 ito medyo mas malawang konti, pero kailangan natin ipa-relocate survey para malaman natin yung pinaka-boundary po ng property. Sa ngayon po kasi wala po silang pinakitang mga moon sa amin, ibig sabihin po nito kailangan natin ipa-relocate survey para malaman natin yung exact mga boundary, kasi may title property naman po siya, yung titulo may description naman po yun. Kaya kung ano yung nakalagay sa description ng titulo, kung ano yung mga boundary, doon po talaga yung boundary ng itong property na ito kung sakasakali. So ang relocation survey magkano lang naman, 1.5, sabihin natin ang sigilan nila 15, siguro pwede sa 20, siguro to 20 yung relocation survey niya. Ito nga po ang gusto kong pag-usapan nyo na lang po ni Sadra, yung about dun sa pagpaparelocate po ng property kung sakasakali po, dahil yun nga po ang isang mas maganda pag-usapan kung sino yung sasagot po sa relocation survey. Pero kung sakali naman pwede natin pag-usapan kung pwedeng i-all in na lang ni seller lahat ng pwedeng sagutin na lang ni seller lahat hanggang sa transfer of title, pwede naman po yun. Kausapin natin yung mismong may-ari kung pwedeng i-all in na lang natin kung sakasakali. Ayan. Kasi ang naman po talaga, usually naman po talaga, capital gain tax, documental sa porsyento ng ahente, sa seller po talaga yon. Tapos yung sa transfer of title naman po sa buyer na deed of sale, yun po sa buyer na po yun. Pero kunyari kung sakaling wala po kayo transfer ng titulo, yun naman po, pwede naman po kayo mag-transfer ng titulo, babayaran nga lang po natin yung professional fee nung maglalakad po ng transfer ng title. So ulitin ko po, 1.5 hectare, ang presyo po niya 2.8 million, extrajudicial po siya, pero settle naman po ayon sa mga kasama po namin. Yung presyo nga po 2.8 million. At rice land po siya, agricultural lot. Hindi po nakatakot sa area dahil may mga kabahay naman po dyan sa harap. At ito po ay flood free, hindi binabaha. At may mountain view, yun po maganda dito, may view na po may view kayo ng mountain. Ayan. At power line, andyan yung power line, internet connection. Meron ba converge dyan? May converge na, okay. Pero malakas tapos malakas naman ang signal dito dahil yung bundok po, yung Mount Pulaylay,
ay andyan po yung mga cell site, mga tower po ng mga telco. So hindi mo natin problema yung signal at hindi natin problema yung internet connection dahil andyan lang po yung mga cable po nila. So kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property nito, tawag na lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo makita ng personal, samahan po namin kayo para may pakita po namin sa inyo ng personal tong property nito. And then sa akin po kasi wala po kaming hawak ng dokumento, upon viewing na lang po yung mga dokumento po nito. Sabi naman po ng mga source po namin, titled property naman po. So yun po yung maganda po doon, titulado po siya, even though na ito ay extrajudicial po siya, pero may solution naman po yun. So hanggang dito po muna. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan po mag-subscribe po kayo sa akin, pakit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.